Hi. So, sa pagkakataong ito, ako ay magko-comment dito sa naganap na I think budget hearing ng 2025 ng Office of the Vice President. At napapansin ko rito ang ah, hindi pagiging patas ng presiding officer at ng mga nagtatanong sa kanya. Unang-una, ang subject matter ay budget ng OVP for 2025, pero yung mga nagtatanong ay ang tinatanong ay mga budget issues ng 2023 and below and some on 2024. So para sa akin, hindi dapat nagsasayang ng oras ang mga taong ito para magtanong ng mga hindi kasama sa agenda ng oras na ito, at wala ring saysay pakinggan ang mga katanungan nila dahil ang OWA ay meron silang in progress na audit sa OVP. So OVP says na meron silang in progress coordination and professionally or publicly, or let's say undisclosed communication, cooperation with the COA, including sa mga pending cases sa mga past budget issues. So, ang mga nagtatanong dito ay nagtatanong ng mga questions na hindi about sa topic sa event na ito. So, para sa akin, hindi ito karapat-dapat sagutin ni VP Sara, at kahit ulit-ulitin pa ni VP Sara ang kanyang sagot according sa kanyang template na ito nga ay budget sa 2025 OVP operations or budget. So para sa akin ito ay professional na kasagutan, samantalang ang mga taong ito ay nagsasagot o nagtatanong ng mga a waste of time sa session na naganap na ito. So para sa akin, marapat lang na hindi na sumipot si VP Sara sa mga susunod pang pagdinig, kasi kung ang mga taong ito ay walang respeto sa kanyang salita bilang leader ng bansa at bilang professional na tumalima sa nasa agenda na invitation or meeting invitation, sila halos lahat ng salita ni VP Sara ay hindi nila ito parang in-honor, hindi nila pinapakinggan at pinapriority nila ang mga taong nagsisipagtanong. So lumalabas na one-sided ang nangyayari. Kaya para sa akin, bastusan ito. Bastusan na kung saan hindi dapat ginagawa sa publiko, dahil tayong mga Pilipino rin ang napapahiya sa ibang mga lahi o ibang bansa. Pero kung ito ay isang propaganda o isang gimmick o isang diskarte para lang ipakita sa kanilang mga kapanalig at ipahiya ang ating VP Sara, sa nakikita ko, mabuti na lang at talagang one versus many ang capacity o yung skill ni VP Sara upang labanan ang mga pag-iisip ng mga taong ito. So para sa akin, it's a win for VP Sara, at it's a loss for these nonsense people. Yun lang. At this point, the chair rules that we shall proceed. So the Honorable Franz Castro may now proceed with her interpellation. You have the floor, ma'am. So, Madam Chair, siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair,
So, Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to confidential operations is 10 million. So a total of 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm, the Vice President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question Diba? is, can you Yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So May I, before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should have reminded persons her to when she said the refrain line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed with Secretariat, your... please Madam proceed, Chair, ma'am, I would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, that's why ma'am. Kasi inutusan Madam mo Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes. Alam mo, Some ano, order, diba? So, please. Yes. okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House of Madam Chair, ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please, me please wait a to be snide recognized. comment? Excuse me, our members and our guests. I warn please, you. Please wait Don't to go be to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at this point, Honorable Manuel. Yes, Madam Chair, again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is actually the best opportunity, formal proceedings, nakikita po ng publiko para malaman anong sagot ng Vice Presidente. So hindi po natin napapayagan ang ganong mga argumento na hindi naman tumutumbok dun sa topic natin. So, Okay, Madam Madam Vice Chair, President, there's I a will make this question. easy for please, you. Please make Sige, ma'am. your responses direct to the point. Sige, ma'am. I will make this easy for you. What rules are we using for this budget hearing? We have our rules Yes, ma'am. adopted by the Committee on Appropriations. Right, okay. We searched for that rule. So, we only found the
the general rules. So we have a copy of the rules for the budget hearings. Well, as far as I'm concerned, mas importante ang rules para sa amin. Kayo po, ang kailangan nyo lang marinig is yung acknowledgement for you to begin to speak. Yun lang po ang pinaka-importante para sa guests. Sa totoo lang po. Yes, ma'am. So, ang pinaka-importante, yes, you may proceed. At saka po yung adjournment. Yun lang po. Yung termination po. Yun ang pinaka-importante lang po. For the rules, yun ang ay importante para sa members. But we may provide the copy to you. Yes, So ma'am. please proceed and answer the May we question. request a copy? Yes, yes, absolutely. But Yes. please, there is a question. And do you want us to repeat the question? And we will not penalize you all the time. I don't You can repeat the facts from the notice of disallowance. I don't need the repeat of Honorable the Franz. question. Yes, Honorable Franz Castro, you may repeat your question on the notice of disallowance, I believe. Yeah, tama, Madam Chair. So according to COA, the notice of disallowance is amounted to 73,287,000 out of 125. At ito po, Madam Chair, yung mga breakdown ng mga disallowed na mga na mga purchases. So reward payment of 10 million, payment of rewards, various goods 34.857 million, payment of rewards, medicines 24.93 million, tables, chairs, desks, computer and printers 3.5 million. So, ang question, Madam Chair, so yung letter A, B, and C, so nakita naman natin nandoon yung sa joint circular. How about yung ito, no? How about yung mga tables, chairs, desktop, computer, na umabot po ito sa 3.5 million. So, pwede bang maipaliwanag kung bakit ito pinurchase, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, I still request for the rules of the budget hearings. Okay, Vice President. gusto mo sagutin ko, ma'am. Yes, Madam. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Honorable Madam Franz, you may Ito yung continuing, continuing questions pa natin noong 2024, during the last budgets. Hindi na ipaliwanag itong 125 million na alam naman natin na wala ito sa budget ng 2022. So, ito, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat dito tinatanong no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay pwede nating busisiin dito, Madam Chair. Tama ba ako, Madam Chair? I will agree with you, the Honorable Franz Castro. You may proceed, Yes, Madam ma'am. Vice President. Yun yung sagot ko, ma'am. Nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. In aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is the 2025 budget proposal. Now tell me, Madam Where Vice is President, the Honorable Franz confidential Castro has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are we simple question. discussing the budget of 2023 and 2024? Honorable Franz Castro. So, kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question. Kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, question natin ito noong last year, at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic,
etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this Not- hearing, Madam President, I did Vice not move, President. ma'am. I requested, the same as vein. your research person, I requested So that the your request is chairperson of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo yung Please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Di ba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Friends, do you want to Amounting repeat to a that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, the BM, and other related agencies. So, kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin, illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Madam Chair. Chair, Madam Vice President. you cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. That is a notice of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. Honorable Friends. Okay, thank you, Madam Chair. So, thank you for the explanation, Vice President. Okay, next. According to accomplishment report of OBP, it spent 10 million for payment of reward. So, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, COA disallowed the whole amount spent by OBP for payment of reward. Hindi ba, Madam Chair, questionable ito? Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Franz Castro. Can we request our technical people to fix the mic? Can everybody check their mics and make sure that they're switched off para maka-switch on yung si Franz? Meron na ako. Meron na. Add even yata to.
Madam Chair, point of order lang ulit, Madam Chair. Kasi kailangan lang nating ma-establish. I would assume hindi naman po pinanganak kahapon ng ating resource person. Practice po natin sa Madam House Chair, that is a bago polite po- remark. na para po tayo ay makapagtalakay ng budget na pinopropose para sa susunod na fiscal year, chine-check natin paano din gumagastos yung mga ahensya even in the current year and in the past year. Also, Madam Chair, Section 162, Rulings as Precedents, rulings on questions raised by members shall form part of the parliamentary practice of the House. At practice po natin since time immemorial na hindi lang po ang proposed budget yung tinatalakay. Kasi yung performance ay dapat bahagi din ng discussion. Yun lang, Madam Chair. Noted. Honorable friends, could you kindly check if your mic works? Okay, thank you, Madam Chair. So, so yun po, no, yung sinasabi natin kanina, yung payment ng reward, the resource person can answer this. Questionable, tingin ko ay questionable ito. Okay? So, next, according to the accomplishment report, isa sa pinaggamitan ng OVP ng confidential funds ay yung provision of medical and food aid. This is not allowed under the Joint Circular number 2015-01 dahil kailan pa naging confidential fund ang pagbibigay ng ayuda. Or kung ito naman ay ginamit sa mga ginamit na tao o informant in 11 days. So paano kaya ginamit itong 40 million na ito, no, para sa medical and food aid in 11 days, Madam Chair? So yun yung tanong ko. Kung hindi ito ginamit doon sa mga aids, medical aid or food aid, pero paano kaya, Madam Chair, ginamit itong 40 million na ito as a medical and food aid ng ilang tao in 11 days? So, yun po yung tanong natin, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, the subject of this hearing is the OVP 2025 budget proposal. We do not have an item of confidential funds in the OVP budget proposal. Honorable friends. So, may I continue, Madam Chair? Isa sa bumubukol na confidential fund ng OBP noong 2022 ay nasabi ko na, Madam Chair, yung medical and food aid at saka yung mga purchase of supplies. According to the accomplishment report, the OBP spent 40 million now for medical and food aid in 11 days. So, ang ibig sabihin nito, Madam Chair, konting math, pumapatak na 3.64 million kada araw ang gastos, no, para sa food and medical aid. So hindi natin maintindihan, Madam Chair, paano ito ginastos in 11 days, no? 3.64 million kada araw dito sa item na ito. Madam Vice Do you want to President. comment? Madam Vice President. I did not call you, ma'am. It was Representative Arroyo who called you. The chair would like to remind both the resource persons and the members to please wait to be acknowledged before you speak. Yes, ma'am. So, Tinawag you mo mean, ako. yes, For what, ma'am? to respond. So any comment, Madam Chair, dun sa sinabi natin based dun sa accomplishment report? So kung gagamitan natin ng konting math, 3.64 million kada araw ang gastos para sa medical and food for 11 days. For how many people ba ito? Madam Chair, the topic and the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 budget proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. For the information of the body, the letter that we sent, our Madam Vice President, reads as follows. In the second paragraph, we noted the following topics to be discussed.
Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. So yes, Honorable Francie, may proceed. Yes, Madam Chair. So, mukhang hindi na tayo sasagutin ng hindi na ako sasagutin ng ating Vice President. So, sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang VP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair. Kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Anyway, Madam Chair, sa kanila naman nanggaling yung utilization at confidential and intelligence fund. And of course, ito lang naman ang hawak ko din dito, yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre, papaliwanag pa nila yan, kung paano, di ba? So, kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP at lahat ng mga agency. At kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So, ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So, wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Madam Chair, may I point of information only, Madam Chair? May I? Madam Chair, No, sorry, wait. Before you, I'd like to, before we proceed to the next person on the list, I believe that our former President, Gloria Macapagal-Arroyo, would like to interject. Observation made in relation to the point of order, because in the beginning, it was settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. We note that, Madam former President, but of course we know that yung pompondo ng 2023 ay of course pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. So in the same way, 2022 pwede maging continuing pa rin 2023. At alam din po natin, last year pinagdebatihan po natin ng matindi itong 2022 confidential funds, and in fact, we left a homework for the COA. Sinabi natin sa kanila na kailangan nilang tapusin ang audit by November, I believe mid-November of last year. And since then, hindi na natin alam kung ano nangyari. So that's the reason for why tinatalakay natin ito. And it's a big amount of money. I believe we owe it to the people to understand what happened. Of course, tinanggal na natin noong 2024. Gusto natin malaman, tama ba yung ginawa natin? Kasi baka naman nagkamali tayo. So, I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. So with that, let's proceed with our next Madam Chair, interview. may I? Is this just a point of order? Not a point of order, but We will I'm only, just you may wish want to to say a be, rejoinder of what our you may wish colleagues- to be, unless it's a point of order, you may wish to be listed. I can put you here, sir. Parliamentary inquiry, Madam Chair. Yes, you may Parliamentary inquiry. proceed. May I ask if the resource person is required to answer
a question that is related to a commission on audit notice of disallowance when she already said she's not going to answer. Also, the notice of disallowance is addressed to the office of the Vice President. And just to make it clear, a notice of disallowance is not a judgment. It is a request. It is an order from the Commission on Audit for the particular office to explain what are the particulars. At saka hindi na yan legislation side. That is already on the accountability side in the budget cycle. So, my parliamentary inquiry, Madam Chair, is that nagsabi na nga siya na hindi siya sasagot and it is related to the COA notice of disallowance. And, just to add, sinabi na rin ni former President, it was thoroughly discussed in the previous year. In fact, tinanggal sa budget ng 2024 yung confidential fund. And we know that there's a pending case on that also. To discuss that further might somehow prejudice or be biased whatsoever. So, yun lang po, Madam Chair. All right, salamat. On your inquiry, the only requirement is to provide a direct response on the question. Meaning to say, a response that is directly related to the question. Meaning to say, kung may question at ayaw niyo pong sagutin niyo ng diretsahan na hindi po ako sasagot dun sa tanong. Ang problema po kasi, ang response ay naging hindi related dun sa tanong. Halimbawa, may tanong, ang sagot ay paglalarawan doon sa nagtanong. So, hindi naman yon klaro na hindi yon directly related dun sa tanong. Kaya, yun po, I think it's a reasonable ask. If there's a question, you may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. At least we know it's a direct response. And with that, we move to the next Madam Chair. person on the list. Madam Chair. Madam Chair. Hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba? Madam Chair. Is this an inquiry regarding... He said, Yes, and Yes, please, ma'am. I remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So yes, you may so proceed if po. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Madam Chair, point of order. Yes, the Honorable Benny Abante. I just came in and I hear this. We're not talking about the budget. We're accusing each other here. I'd like to find out from the resource speaker if this is the kind of hearing that we're going to have. Sir, I am not the presiding officer of this hearing. I know, Yes, sir. but the thing is, you're asking questions, Madam Chair. The resource speaker does not have any right to ask questions. Or do you have? Where is that Madam Vice in your rules that Madam a Vice resource President, person this is a cannot budget hearing. request for Please tell me clarification? Some order, please. Some order, please. Yes, Honorable Benny Abante, you may proceed. I'm just asking a question to our resource speaker. You know, because she's asking a question and she's accusing some of the members of this committee. I just would like to find out if we are the ones that have the right to ask questions and her right is to answer the questions of the committee. Okay, so Yun lang po sa akin yung point of order,
Madam Chair, Yes. I think you understand me, Silence. Madam Vice President, am I right? No, sir. I'm gonna ask No, so- the chair to ask you to clarify what are my Yeah, accusations. please wait to be recognized, ma'am. Pasensya na po. So again, I'd like to remind our resource persons that you are here, you're invited to answer 2%, and you've done that. Thank you very much. And at this point in time, you're here to respond to the questions of our members, and we request you to please respond in a direct way. So, with that, I'd like to recognize from the majority the Honorable Milagros Aquino Magsaysay. Isa pa sa napansin ko sa session na ito, na yun na nga, si Madam Chair, Stella Kimbo, ay napaka one-sided. So, masyado niyang dinadivert o minamadali ang pagpasa sa mga nagtatanong kaysa bigyan ng oras pakinggan si VP Sara. So, pag nagsasalita pa si VP Sara, nag-argument siya ng konti o bumabara siya, pero mamaya-maya ay babalik na doon sa mga nagtatanong. Hindi niya hinahayaang maging malinaw ang sagot ni VP Sara. Para sa akin, karapat-dapat lang talagang palitan ito si Madam Chair ng hindi one-sided na chairman sa meeting na ito. At mapapansin mo, masyado siyang nakapokus at nagbibigay ng mahabang oras sa mga nagtatanong at less disturbance compare dito sa mga sagot ni VP Sara. Ang mga sagot ni VP Sara ay hindi nila binibigyan ng parang clear o respect of acceptance. Ang ginagawa lang nila ay biglang ipinapasa sa ibang mga nagtatanong. So para sa akin, either hindi nila kayang aura o arrive ni VP Sara, at saka talagang irrelevant yung mga questions nila. Kaya kailangan nilang gawin ito dahil may nag-uutos sa kanilang mga nasa taas nila, or meron silang kailangang gampanan na tungkulin para lang masunod ang kung sino man ang nasa likod ng mga gimmick na ito. So, halos wala na silang gustong gawin kundi tanggalin ang budget ng OVP, at pagkatapos either gusto pa nilang hanapan talaga ng mali si VP Sara para lang ma-occupy nila ang either Office of the Vice President, or ma-implement nila ang gusto nilang political strategy para sa sitwasyong ito. So, para sa akin, tayong mga tao, mga Pilipino ay kailangan maging mapanuri, mapagmatsyag, at bigyan ng oras pakinggan at busisiin ang bawat palitan ng mga salita o tanungan at sagutan sa mga ganitong pang makabayan o makabansang usapin, lalo na sa politika. Dahil tayong mga taxpayer ay talagang automatic yung kalta sa atin bawat sahod. So, wala kang choice. Automatically, na yung katax mo ay napupunta na kaagad sa gobyerno. So, kung ang mga taong mamamahala ng mga collected taxes natin ay mga walang hiya o mga buhaya, sa tingin ko, kailangan nating makialam at magbigay ng ating magandang opinion, o doon tayo mag-side sa mga taong may magandang plano, makatao na estratehiya kung paano gagamitin ang ating mga pinaghirapang taxes na dinodonate natin o binibigay natin sa gobyerno. Para sa akin, ang side ko ay kay VP Sara dahil may budget o wala, willing siyang gampanan ang kanyang trabaho sa buong bansa natin
at lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan na hindi kung sino ang tinitignang nakaupo, kundi kung saang opisina dapat dumulog, umaasa sila na mayroong tulong na matatanggap galing sa tulong ng gobyerno at galing sa mga kontribusyon ng mga tao, mga taxes ng mga tao na ibinibigay natin sa gobyerno. Ayun, so iniimbitahan ko kayo lahat na mag-subscribe o mag-like o mag-share ng mga opinions at ng video ko na ito, pwede nyo i-share at pwede nyo i-comment sa baba.